Magandang hapon! Narito na ang PIA News Cordillera. Mahigit kumulang na 87% ng mga estudyante sa Pilipinas ang bigong maabot ang minimum level of proficiency sa tatlong subject batay sa assessment ng PISA, Numeracy, Literacy at Science. Tututukan ng DepEd CAR sa pamamagitan ng bagong teknolohiya hatid ng kanilang bagong programa. Ayan ang magandang balitang hatid ni Ira Bernardino. Pinalalakas ng Department of Education ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa mga estudyante sa tulong ng modernong teknolohiya. Nitong Huwebes, inilunsad ng DepEd Cordillera ang kauna-unahang Class and Connect project. Pangunahing layunin ng proyekto na pagyamanin pa ang foundational skills ng mga mag-aaral pagdating sa literacy, numeracy, reading at science. Tampok din sa platform na ito ang advanced hardware at software para mapangisuwaan ang real-time interaction sa pagitan ng mga learners at guro sa iba't ibang lokasyon gamit ang interactive smartboard. Unang makikinabang sa proyekto ang mga learners na nasa Key Stage 1 o nasa kindergarten hanggang grade 3. Naging bahagi rin sila sa ginanap na demonstrasyon. Upang magamit ang mga donasyong interactive smartboard, ibinahagi rin ang mahigit 500 tablets sa 31 pilot schools sa 8 schools division. Ito ay pinondohan naman ng National Learning Camp. Magsisimula ang class-in sessions ngayong Oktubre tuwing Sabado sa pamamagitan ng blended learning modality. Ayon kay DepEd CAR Regional Director Estela Carino, ang proyektong ito ay isa sa mga solusyon sa mga kinakaharap na problema ng pampublikong paaralan tulad ng kakulangan sa silid-aralan. For example, sa isang ibang bansa, pwede nang shoot yun, nakikita sa Philippines at pwede itong gawing material for learning. Laboratory, wala tayong masyadong laboratory room. So using kung ano yung sa LMS, pwedeng yung laboratory na perform using the smartboard na hindi kailangan si learner ang gagawa on-site sa mga laboratory. Ang inaugural interactive board ay donasyon ni Benguet Representative Eric Yap. Yung mga kabataan ang future ng Benguet. I am just here to help the teachers mold yung mga future leaders natin. Tiniyak naman ng opisyal na magdodonate pa ito ng 3 karagdagang class and interactive boards. Ika nga nila ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya't habang bata pa ay marapat lamang na hubugin sila sa nagbabagong panahon at sa mga umuusbong na teknolohiya. Ira Bernardino para sa PIA News Cordillera. Sa iba pang balita, bumabama ng kaso ng dengue sa Baguio City na nanatiling hindi sapat ang supply ng dugo sa Philippine Red Cross Baguio. Alamin ang detalye mula kay Sunmerlay Sandino. Sa pagbaba ng kaso ng dengue dito sa lungsod, ganun din ang pagbaba ng supply ng dugo dito sa Red Cross Baguio. Bagamat wala naman umanong kakulangan sa supply ng dugo, hindi pa rin ito sapat para sa pangangailangan ng buong syudad. Sa isang linggo ay 3 beses na nakakapagsagawa ang Red Cross Baguio chapter ng blood donation drive sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga kumukuha ng dugo sa kanilang tanggapan. Ayon kay Vina Vanica Asuncion, CSR ng Red Cross Youth, hindi ganon kasapat ang collectives nila ng mga dugo sapagkat hindi lamang ang lungsod ang binibigyan nila ng supply kundi maging ang mga karating na rehiyon. For dun sa term na sapat, hindi ko masasabing sapat siya kasi kung sa Baguio lang, kakayanin sana, no? Sapat sana siya. Pero Red Cross Baguio City Chapter kasi is accommodating different provinces like Region 1, Region 2, and other CAR din po inaano natin. Paliwanag ni Asuncion, may iba't ibang components ng dugo. Inihihiwalay ang mga ito sa isang proseso kung saan ang component lamang na kailangan ng pasyente ang ibinibigay sa nangangailangan. May mga iba't ibang components muna tayo. So meron po tayong whole blood, pack RBC,
platelet, at saka frozen plasma and cryo. So yung mga yon kasi may mga kanya-kanya po siyang purpose. Sa kasalukuyan, ang platelet ang pangunahing kailangan na supply ayon sa Red Cross. Ito ang may pinakamaikling shelf life na 5 araw lamang, kaya mas nauna itong maubos kumpara sa ibang mga blood components. Samantala, binigyang diin ng Red Cross ang mga kwalifikasyon ng mga nagnanais mag-donate ng dugo. 50 kilos po sila, no? Bago po mag-donate, dapat po nakakain na kahit light meal lang po and nakainom po ng at least 500 ml of water. And then po, at least hindi po, wala po silang ubo at sipon na pupunta po dito. Wala rin pong fever. Hindi rin po sila may sakit po sa puso. Kung may sakit man po sila sa puso, at least po makakuha po sila ng medical clearance po sa kanilang doctor kung papayagan po silang mag-donate. And then po, yung mga eligible po na pwedeng mag-donate kasi 'di ba sabi nila pag high blood bawal daw po mag-donate. Actually, kung magdo-donate po kayo on that day at nakainom naman po kayo ng maintenance drugs ninyo, pwede naman po kayong mag-donate ng dugo. Basta po normal po yung ating blood pressure. And another misconception, pag sila daw po ay may tattoo, bawal daw po mag-donate. Pinapayagan po natin at least may 1 year na po yung kanilang tattoo. Ibinahagi naman ng isang blood donor na si Mark Augustus Pinlac na ang pagdodonate ng dugo ay isang malaking tulong upang madugtungan ang buhay ng ibang tao. Good morals and of course, every time you donate blood, it helps another person. Ang isang blood donation drive maaaring makapagsalba ng 3 buhay. Hinihikayat ng Red Cross Baguio Chapter ang publiko na huwag matakot mag-donate ng dugo sapagkat ang 10 minuto ng pagbabahagi ng dugo ay makatutulong upang madugtungan ang buhay ng mga pasyenteng nangangailangan. San Merlay Sandino para sa PIA News, Cordillera. Pinaiigting ng Bureau of Fire Protection Baguio ang kanilang kampanya laban sa sunog. BFP nagbigay ng paalala. Yan ang balitang tinutukan ni Fatima Key Gilledo. Naitala ng Bureau of Fire Protection Baguio ang 78 kaso ng sunog sa unang kwarter ng kasalukuyang taon. Dahil dito, pinalalakas ng BFP ang kamalayan at maagap na pagkilos ng komunidad laban sa banta ng sunog. Ayon sa BFP, isa sa pangunahing sanhi ng mga nangyaring sunog sa lungsod ay yung overloading ng electrical wirings at electrical arcing. Upang maiwasan ang ganitong pangyayari, ipinapaalala ng BFP sa publiko ang regular na inspeksyon ng mga electrical system lalo na kung mahigit 10 taon na ito. I-check din natin yung mga electrical system ng bahay natin pag ito'y nag-iedad ng 8 to 10 years para po ma-ensure natin yung electrical system is gumagana. Mas magandang ipa-check natin sa licensed electrician para po ma-check yung electrical system. Bukod sa mga hakbang na ito, mahalaga rin ang mabilis na pag-uulat ng anumang sunog. Hinihikayat ng BFP ang publiko na kapag may sunog ay agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan o tumawag sa kanilang hotline number na 442-222. Para at least habang maliit pa lang yung apoy, ma'am, is ma-suppress na natin siya. I-ensure din naman yung availability ng fire trucks namin and na mini-maintain namin na everyday na chine-check para ma-check natin na gumagana and condition ng mga fire trucks natin. Pinapayuhan din ng BFP ang publiko na maging mapagmatsyag at maging maingat, lalo na ngayong malapit na ang Pasko. Paalala ng BFP na dapat ding turuan ang bawat miyembro ng pamilya, lalo na ang mga bata, tungkol sa wastong hakbang sa pag-iwas sa sunog o kapag may emerhensya. Fatima Gilledo para sa PIA News, Cordillera. Patuloy ang programa ng DSWD sa pagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga kapuskitang mga manggagawang Pilipino. Sa Benguet, isinagawa ang payout kamakailan. Alamin natin ang kabuang balitang nakalap ni Edelves Morales.
na mahagi ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa mga minimum wage earners sa Benguet. Ito ay sa ilalim pa rin ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Mahigit kumulang 700 na benepisyaryo ang nabigyan ng 5,000 tulong pinansyal nitong Huwebes sa Benguet Sports Complex sa pangunguna ni Benguet Representative Eric Yap. Isa sa mga tumanggap ng tulong ay si Romely Lorenzo. Ayon sa kanya, malaking tulong ang natanggap nilang financial assistance lalo na sa kanya na hindi sapat ang kinikita para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Although may trabaho tayo, pero hindi ganon kasapat na matugunan yung ating pang-araw-araw na pangangailangan, especially mga pagkain, lalo na pag may mga anak din tayo nag-aaral. So kahit sabihin mo mang 5,000 lang, pero napakalaking tulong ito. Ang mga nabigyan ng ayuda ay nagpasa ng mga kinakailangang dokumento at dumaan sa mahigpit na proseso. Umaasa si Congressman Yap na gagamitin ng mga benepisyaryo sa tamang paraan ang kanilang natanggap na tulong. Tiniyak din ng opisyal ang patuloy na pagsusulong niya ng iba pang programa upang matulungan ang iba pang nangangailangan. Huwag sila mag-alala kasi patuloy naman tayong naghahanap pa ng mga ibang, hindi lang yung ayuda that is only temporary. Ang hinahanap natin yung development like yung mga pagpapagawa ng kalsada para mas maging easy yung access ng mga gulay natin. Ilan sa mga kwalifikasyon para maging benepisyaryo ng AKAP ay dapat kabilang sa low-income category at hindi tumatanggap ng regular assistance mula sa DSWD gaya ng mga benepisyaryo ng 4Ps at mga indigent senior citizens. Para sa mga katanungan ukol sa AKAP program, maaaring bisitahin ang Social Welfare and Development Office na malapit sa inyong lugar. Idelves Morales, para sa PIA News, Cordillera. Yan lamang ang ilan sa mga balitang aming nakalap. Para sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming YouTube channel sa PIA Cordillera at i-follow kami sa X, Spotify at TikTok. Ako po si John Paul Almonte Moyano. Magandang hapon.